kauumpisa pa lamang po ng hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, gumawa na po agad ng eksena ito pong si Senator Dante Marcoleta, hindi makapaghintay na idepensa mga kababayan, ito pong mga diskaya, ipagtanggol dyan po sa Senado. So ngayon mga kababayan, pakinggan po natin etong nakita nating video galing po ulit dito sa Pinas News na kung saan mga kababayan, sabi po dito, matinding bakbakan agad ni Marcoleta at Lacson sa pagbubukas ng Blue Ribbon Committee. So ito ay play po natin mga kababayan kasi nga ipinipilit po ni Senator Dante Marcoleta na ipagtanggol etong mga diskaya mga kababayan kaya nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan dyan po sa hearing mga kababayan ng Senate Blue Ribbon Committee. So ngayon ito ay play po natin. Are you ready? Mr. Chair, kita nyo ha, yung anak panira dun sa kamera, yung tatay panira din sa Senado. Ay, Albert TV, mega love shoutout ha. Thank you sa panonood ha. I wish I can make a few clarificatory questions before we start. But these are prejudicial questions, Mr. Chair. Later. Let's hear first from the principal witness this morning. No, but these are prejudicial questions, Okay, Mr. go ahead, Chair. go ahead. Wait lang, bago tayo magpatuloy dyan, may nakita kasi akong, saan ko ba nakita yon? Yan. May nakita kasi ako mga kababayang post ni Dean Mel Santa Maria. Sabi dito mga kababayan, correct. Ito daw correct si Justice Secretary Remulla. Pwede gawing kondisyon na bago mabigyan ng witness protection sa ilalim ng batas, Republic Act number 6981, Witness Protection Law, return muna ng mga nakaw na yaman o pera na nakuha, unjustifiable and unconsumable. Yan yung sabi dito mga kababayan. So ibig sabihin, nasa sa batas po talaga yon. Ang problema nga lang, sinasabi ni Senator Dante Marcoleta na hindi daw po ganun yon. Yung ibig sabihin nun mga kababayan. So ngayon, ituloy pa natin. Go ahead. Foremost to my mind, Mr. Chair, is the integrity, the impartiality, and the objectivity of the proceedings of this committee. Mr. Chair, you were interviewed on Billionario Channel by Miss Pinky Webb. Yan. Basahin ko po, sabi niya, Senator Ping, para sa inyo, sino ba ang sabihin natin worth it or dapat na ikonsidera na state witness na ipasok man lang dito sa Witness Protection Program? And you responded, at this point between Diskaya and Bryce Hernandez, Mr. Chair, question is, does the chairman has the prerogative or the right to make judgment? No. That's my perspective, no? That's my personal opinion outside of the hearing or outside of this hall. So don't question my opinion. Tama! Kasi mga kababayan, lahat tayo may kanya-kanyang opinion. Unang-una nung sinabi yon ni Senate Pro Tempore at chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, Senator Ping Lacson, maliwanag naman mga kababayan na wala po siya dito sa bulwagang ito. Ibig sabihin mga kababayan, nasa interview po siya, labas na po sa Senado. At yung kanyang opinion mga kababayan, yun po yung opinion niya . Unang-una, paano mo nga naman ipapasok sa Witness Protection Program, etong mga diskaya hindi nga nila isinusuko yung ill-gotten wealth nila. Yung kanilang nakaw na yaman mga kababayan, ika nga. At saka ang isa pa dito, makikita nyo na hindi sila nakiki-operate. Bakit natin nasabi? Kasi saan ka ba naman nagkatala? Doon pa nga lang sa dahilan kung bakit wala yung asawa doon sa mismong hearing na nagdaan dyan sa Senate Blue Ribbon Committee, hindi pa makapagsabi ng totoo. Diba nahuli nga sila doon, kaya nga na-contempt etong si Curly Diskaya. So paano nyo ipapasok yung ganyang klase ng tao sa Witness Protection Program? Halata nga na nagsisinungaling at hindi nakikipagtulungan. Unlike dito kay Bryce Hernandez na isinuko na yung mga mamahaling sasakyan mga kababayan at willing pang pumirma ng waiver para ibalik yung kanyang mga pera na nasa bangko po niya. In the same time mga kababayan, kung titingnan nyo, lahat naman ng sinasabi o iba sa sinasabi ni Bryce Hernandez, tumutugma po ngayon buhat ng umamin, ito pong si Henry Alcantara. So ngayon ituloy pa natin. I am not questioning your opinion, Mr. Chair, but you are the chairman of this committee. Anyway, let's proceed with the You are not interested in the prejudicial question that I am going to raise, Mr. Chair? Go ahead, you raise your Kaya nga sinasabi ko sa inyo You're an questioning my investigator, opinion. we are investigating. Away kagad tayo rito.
Mr. Chair, we are still in the Hearing is suspended. investigating. Tama. Away agad. Gusto agad ni Marcoleta, bakbakan agad para ipagtanggol ang mga diskaya. Tuloy natin. Kasi ipinipilit niya talaga mga kababayan na mapapasok sa witness protection program itong mga diskaya. Hindi naman kasi pipede. Unang-una, paano mo ipapasok yung isang tao o yung mga tao na hindi nagsasabi ng totoo. Pangalawa, walang balak isurrender yung pera na nakuha nila sa taong bayan, sa kaban ng bayan. 'Di ba, sa pamamagitan ng mga palpak na proyekto po nila. And the same time mga kababayan, maliwanag naman na kailangan in good faith bago mapapasok dito po sa WPP or itong Witness Protection Program. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, nagkakagulo sila kanina dyan sa Senate Blue Ribbon Committee kasi nga, una pa lang ang dami na sinasabi ni Rodante Marcoleta. Session is resumed. Mr. Alcantara, you proceed. Thanks, Mr. Chair. Mr. Alcantara, you proceed. Ay. Nagalit na si Rodante Marcoleta. Ibinagsak na yun. Ibinagsak na yung microphone. Yung pambihira. I will register my continuing objection, Mr. Chair. I will question the objectivity of these proceedings if you will not allow me raise these points. Maybe in the plenary this afternoon I will raise it. Go ahead. Mr. Alcantara, you proceed with your statement. Your Honor. Walang nagawa. Walang nagawa si Senator Rodante Marcoleta. Kasi nga sa totoo lang mga kababayan, kahit kayo magtataka kayo bakit masyadong parang pinoprotektahan di umano ni Senator Rodante Marcoleta itong mga diskaya? Bakit gustong-gusto nila na maipasok sa WPP, sa Witness Protection Program, kahit hindi nakikipagtulungan at hindi nagsasabi ng totoo? Ang daming pinangalanan ng mga kongresista, ng mga congressman, pero yung iba doon sablay kasi nga kapapanalo lamang. So paano natin paniniwalaan yon na may mga sablay na pinangalanan doon? In the same time mga kababayan, yun na nga lang kung bakit wala yung asawa. Kita nyo kung paano nagsinungaling. Diba kaya nga na-contempt? Okay lang po bang makapagbigay ako ng opening statement ko po? Proceed. Ano bang gagawin natin? Nagwawala pa si Rodante Marcoleta. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tinatanggap ko po na ako po ay hindi nakasagot sa maraming tanong. Oy, Edmond Sumalde, mega love shoutout So ngayon mga kababayan, kung titingnan nyo, yan yung part na kung saan kabubukas pa lamang ng hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, talagang ipinipilit na ni Senator Rodante Marcoleta yung gusto niya na ipasok sa WPP. Ito po mga diskaya at kini-question yung patungkol dito naman kay Bryce. Kasi nga naman nagbigay ng opinion etong si Senator Ping Lacson kung doon sa tanong ng Bilyonaryo News Channel ni Ma'am Pinky Webb kung sino ba yung mas matimbang na mapapasok dito kay Bryce at dito sa mga diskaya sa WPP. Ngayon, ang sinabi ni Senator Ping Lacson, opinion niya po yun na etong si Bryce Hernandez kasi nga isinuko yung mga mamahaling sasakyan, in the same time mga kababayan, pumapayag na ibalik yung pera na nakuha niya mula sa kaban ng bayan dahil po sa mga kickback nilang yan sa mga proyekto ng gobyerno. Ano po? So ngayon, ituloy pa po natin mga kababayan, yung usapin na yan dito pa po sa isa pang pangyayari na kung saan mga kababayan, ang bida na naman dito, si Senator Rodante Marcoleta na naman, na kung saan talagang ipinipilit yung gusto po niya na etong mga diskaya mga kababayan, maipasok sa Witness Protection Program. So ngayon, pakinggan po natin itong nakita nating video galing po kay DAE News Philippines na kung saan sabi po dito, mainit na sagutan ni Marcoleta Remulla at tulpo sa pagdinig ng Senado sa maanumalyang flood control. So ito, i-play po natin mga kababayan. Mr. Secretary, are you amending the provision of the No, law? sir. No, sir. But that is how we run the Witness Protection Program. Huwag po Tama. ninyong babaguhin ang requisite ng batas, Mr. Secretary. I thought nung dumating ka dito, nagkaintindihan na tayo Kaya nabablar ang proceedings natin Pwede ba yung ganito? I respect your opinion, sir. But It that is is not how... my opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. Isole ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan
kasalukuyan, wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Just to lower the decibels and the stress. Shoutout kay Vida Dia. Marcoleta in the dump. Bullish. He is a social surge to the Filipino people. Tama ba? People, salute to Senator Lacson. Yes, alam nyo na sa totoo lang, napakahaba ng pasensya ni Senator Ping Lacson dito. Grabe. Kasi kung sa iba-iba yan, kung kay Marcoleta yan, baka nagmumura na dyan mga kababayan. Doon pa nga lang sa Hopia, kita nyo na kung paano uminit ang ulo ni Senator Dante Marcoleta. Paano pa kaya kung si Senator Ping Lacson ang nangganon sa kanya? Diba na kini-question yung opinion po niya. So ngayon mga kababayan, ituloy natin. Anyway, thank you po sa pakape po Ma'am Vida D. Maraming salamat po Mr. sa inyong Chair. pagpapaliwanag. Mr. Chair, may pahabol lang po ako kay Secretary Remulla. Mr. Chair, di po ba ang sinasabi, is it true, pag ikaw po ay naging state witness, absuelto ka na po doon sa kaso wherein kasama ka? I mean, just point of clarification, Mr. Chair. I'm not a lawyer, so pakipaliwanag na po. As a state witness, hindi ka na po matcha-charge sa kaso na yan. Tama po ba ito? Kung na-charge na po, pwede ho ma-discharge ng court. Pero pwede rin ho hindi namin i-charge. At ang i-charge namin yung mga tinuturo po ng state witness. Kung siya po ay maging state witness. At sa aming, ang mahalaga po dito, yung magiging agreement ng DOJ sa magiging state witness, ay hindi ho sila mag-violate ng mga patakaran na nakalagay po sa Memorandum of Agreement between the state witness and the Department of Justice. So this is one way, Mr. Secretary, Mr. Chair, na mapapanagot po natin, aabutin po natin yung pinakamataas dito, Mr. Chair. Yun po yung ideya. The higher up the food chain, the better. Kasi yun po yung gusto natin mangyari dito at managot po. Yung dapat managot. Kasi dapat po matuto na po ang bansa natin. At hindi na po talaga tangkapin yung ganito mga gawain ng mga leader natin. Yun po yung ating gusto mangyari. Mr. Chairman, I'm sorry. Yeah, Mr. Chair, one last question for the Secretary. Nabigyan na rin po ba kayo ng... So maliwanag pala, tandaan nyo mga kababayan kung sakali na mapapasok pala sa WPP, ito pong mag-asawang diskaya at hindi nila nalabag yung rules mga kababayan, pwede pala silang maabsuelto sa mga kaso po na pwede po nilang kaharapin. So siguro, mga kababayan, yan po yung gusto mangyari ni Senator Dante Marcoleta, ang maabsuelto sa mga kasong pwedeng kaharapin nitong mag-asawang diskaya sila. Nakukuha nyo yung pinupunto, ang gustong mangyari ni Senator Dante Marcoleta, maabsuelto ang mga diskaya sa posibilidad na mga kasong kakaharapin po nila. Kaya gusto po ni Senator Dante Marcoleta na maging state witness, ito po mag-asawang diskaya. So ngayon, shoutout po kay Ma'am Dolly Babes Oy, tulog-tulog rin. Abiso ng Pangulo na wala pong sisinuhin because yun po yung press statement niya, kamag-anak, kaibigan, kaalyado, wala pong sasantuhin. Were you given that instruction already, Mr. Chair? Opo, ayan po ay malinaw na malinaw sa aming usapan. Sa mga usapan namin mula nung simula pa ho ng kanya pong ni-reveal yung mahiya naman kayo speech ay sa SONA po. Lagi pong ganun ang usapan namin. Dapat lahat yan managot na. Panagutin natin lahat. Mr. Chairman, quick question for the Secretary. Since there are other members who want to ask questions, can we go back to the original guidelines laid out by the chair, yung in their order of arrival? So kung may tanong, may tanong si Senator Pangilinan, siya po nauna rito, papayagan po siya magtanong. Kung wala naman, para makapagtrabaho na rin kayo, pag-evaluate ninyo, susunod-sunod rin na lamang. Senator Pangilinan? Yes, no, just a manifestation that pagkatapos pong ibalik dito si Ginoong Alcantara, kasama pa rin ang Secretary of Justice mamayang hapon. Pwede ho, darating po ako, sasama po ako. Okay, and maaari na rin ma-update dun sa pag-uusap ninyo, pagbalik po ninyo. Doon na lang po ako magtatanong. May mga bagay po siguro, baka executive session natin pag-usapan. Yes. With that, wala na po akong tanong kay Thank you, Secretary. Senator Bam? Quick question for the Secretary. Secretary, pagdating sa pagbabalik ng pera, tama ba na pwede itong gawing kondisyon sa pagpasok sa Witness Protection Program o pagiging state witness? O hindi ho kasama ang usapin po ng pagbabalik ng pera? Ang ano ho kasi, ang pagbabalik ng pera, yan po ay inuutos ng korte. Pero para ho makita natin ang good faith ng isang testigo, isang tanong po yan na binibigay natin sa kanila. Kasi kung gusto ho nila maprotektahan, dapat yung full good faith, isosoli talaga nila. Yun po yung isang test natin sa kanila. Hindi ho, wala ho sa patakaran, pero isa test po kung reliable po yung witness o hindi. Mr. Secretary, palagay ko po yan ang hinihintay ng maraming tao. Kung meron pong mag-state witness, mahalaga na maibalik po yung pera na ninakaw po sa ating bayan. Opo, salamat po. Tama yung sinasabi dito ni Senator, ni Secretary Boying Remulla kasi nga, yan din mga kababayan yung tinutukoy dito ni
Wait lang ha, nasan yung binasa natin kanina. Eto, yan yung tinutukoy din dito mga kababayan ni Dinmel Santa Maria. Yung sabi dito, correct. Si Justice Secretary Remulla pwedeng gawing kondisyon na bago mabigyan ng witness protection sa ilalim ng Batas Republic Act number 6981, Witness Protection Law. Return muna ang mga nakaw na yaman or yung ill-gotten wealth o pera na nakuha, unjustifiable and unconscionable. Yan yung sabi dito mga kababayan. So ngayon kung titingnan nyo, tama, ayon po dito ha, kay Sir Dean o Dean Mel Santa Maria, tama po, ito pong si Secretary Boying Remulla. So ngayon ituloy pa natin. Mr. Chairman, just very quickly lang, just to follow up. Very quick. Go ahead. Yes, at doon sa usapin, kasama ba na sa usapin ng good faith, ilalabas niya lahat ng mga accounts niya at ipapaabot sa inyo? Hanggang sa kaya pong makuha sa testigo, yan po yung talaga mga gusto natin mangyari. Accounts and amounts. Opo, kasi may dalawa naman tayong proseso rito. Pwede ho itong hingin sa kanila. Kung di naman nila ibibigay, andyan naman po yung ating Anti-Money Laundering Council. Na pwede hong mag-freeze ng accounts. At yun lang po, papa-forfeit lang po natin sa Sandigan Bayan pagdating ng panahon. Willing ba si Ginoong Alcantara ngayon na sasabihin niya sa pag-uusap niya? Senator Pangilinan, you're limited to one question. Yes or no lang. Mamaya na lang tanghali. Oh, yes or no lang, Mr. We will ask him. I think that he has signified his willingness to do that already Ayan. in a prior message to one of the contacts in the Senate. And for the record, Mr. President, si Ginoong Alcantara is nodding his head. Kaya bang gawin niya ng mag-asawang Diskaya? Ibalik lahat ng nakuha nila mga kababayan sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng mga kickback na yan, mga ghost project nila at mga substandard na ginawa nila para lang kumita ng malaki. Kaya ba nilang ibalik yung pera? Yan kasi ang tanong dyan mga kababayan. Ngayon mukhang hindi ata kayang gawin niya ng mga Diskaya. Hindi man siya nagsumagot, he is nodding his head. Thank you. Thank you. Senator Risa. Quick two follows up, Sec, dun sa kaninang issue ng reported na destruction at tampering ng mga DPWH documents kaugnay nitong investigasyon. May suspetsya na po ba ang DOJ kung sinong mas matataas na taong maaring nag-utos niyan? Posible pong mas mataas. Yan po yung ating tinitingnan sa loob po ng opisina ng DPWH. Tsaka lahat po ng pwedeng mabanggit sa mga sinumpang salaysay. Yan, wala hong makakatakas dito pagdating sa suspetsya. Everybody's a suspect pag nandito na po sila. Everyone is a suspect all the way up to the top of food chain, ika nga sa DPWH. Opo. And lastly po, kung mayroong mang kayong ma-establish na importanteng dokumento na natamper na o na-destroy na, paano pong gagawin? Paano po bubuin yung chain of evidence tungkol sa iniimbestiga ng komite? We will have to resort to secondary evidence. Pero that is an accepted mode under the rules of court and under evidence. At para ma-preserve po yung secondary evidence that still exists probably right now, meron po bang magagawa ang DOJ na pigilin na itong reported na destruction at tampering ng dokumento dun sa kabilang department ng DPWH? Yung pinag-uusapan na ho yan, as we speak ngayon, meron na ho kami mga taong nakikipag-usap sa kanila. Salamat po, Secretary. Mr. Chair. Thank you, Senator JB. Sir, Chair. Let's limit our questions kay Secretary Remulla para mamaya sa mga ibang resource persons na lang. Senator JB? Hindi, tingin mo na, meron tayong Senator Soto is next. Wala. Senator Marcoleta. Senator Soto. Wala. It's okay. Senator President. Senator Marcoleta. Thank you, Mr. Chair. Ayan na. Pakinggan nyo ha. Si Kamatis na. Si Kamatis na mga kababayan. Mr. Secretary, a couple of days ago, in the last hearing when you were here, we somehow settled the issue that restitution is not a requisite for an applicant to the WPP. Is that correct? It's not in the law. But sa akin ko kasi, hindi lang po batas na nagdidictate ito. It's also what is morally right, what is expected of us. Tama. Yan po kasi kahit hindi nilagay sa batas, mga given po yan sa ating lipunan. What do you mean by that, Mr. Secretary? Kasi wala nga sa batas yung Wala nga sa batas. Yung Then, requirements ano lalagay mo sa batas? for admission to the witness protection. Ang restitution is not part of it. Yes, it is not. Kasi tingnan nyo ang papalabasin mamaya dito ni Senator Rodante Marcoleta mga kababayan, gustong i-amend. Gustong i-amend mga kababayan ni Secretary Boying Remulla yung sinasabi ng saligang batas pagdating po dito sa WPP mga kababayan or kung paano magiging state witness yung isang tao. So ngayon ituloy pa natin. Pero hindi mo nangangahulugan na hindi namin pwede i-layout yan depending on the case. Mr. Secretary, I am still in the stage where a particular applicant wishes to apply.
under that program. And there is a process. In the process, restitution is not one of the requisites. Is that correct? Opo, pero if it's in terms of this Teka case muna. being a financial crime, sir, this is a crime against the Mr. Secretary. financial status of the Filipino people, of the Philippine Republic. I think that it's just right. Mr. that we ask- Secretary, are you amending the provision of No, the law? sir. Ah, No, sir. diba? But that is how we run the Witness Protection Program. As a Kasi tingnan nyo unang-una mga kababayan, ang nakatingin dito, ang nanonood sa kanila, sambayan ng Pilipino. Sino ang nananawagan na dapat ibalik yung pera? Taong bayan mga kababayan. Kayo ang nananawagan na dapat ibalik muna yung pera bago maging state witness. Etong mag-asawang Diskaya, dapat makita na voluntary nila ibinabalik yung ill-gotten wealth o yung nakaw na yaman nitong mga ito. Para makita na may good faith mga kababayan at handa sila makipagtulungan. Kaso ang problema, bukod sa ayaw siguro nila na ibalik yung yaman nila or yung nakaw na yaman nila mga kababayan di umano, nagsisinungaling din. Etong si Curly Diskaya at etong kanyang asawa kasi magkaiba nga yung statement nila. Doon pa lang kaya nga na-contempt etong si Curly Diskaya. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, paano natin gagawin na state witness yung taong ayaw makipagtulungan? Nagsisinungaling at mukhang ayaw pa ibalik yung mga pera na nakuha po nila. Ano po? Anyway, tuloy pa natin. The lawyer, Mr. Secretary, may I ask you, in a criminal prosecution, the civil liability is impliedly instituted. Is that correct? Of course. Kaya nga hindi naman nangangahulugan kung sakasakali na natapos na yung criminal Eto, labanan to ng mga abogado mga kababayan Pipilitin natin sumabay. prosecution. Kapag ka nakita na mayroong criminal liability yung tao, because it is impliedly implied, doon lang magkakaroon ng restitution. It will come after. Paano mo sasabihin na magre-restitute ang isang tao? Meron na bang findings kung magkano i-restitute on how it can be restituted? Nag-a-apply pa lang Huwag po ninyong babaguhin ang requisite ng batas, Mr. Secretary. I thought nung dumating ka dito, nagkaintindihan na tayo Kaya nabablar ang proceedings natin Kaya nga kinote ni, siguro, ang chairman kanina gusto kong ituloy ito, sinabi niya, nagpa-interview siya, na goodwill and sincerity should be done para itest. Kita nyo, ginigitaan lang siya ni Secretary Boying. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, kahit pasabihin na walang amount yan, di ba, nasabi nga kanina kung willing bang isurrender yung bank account, willing bang pumirma para yung kung meron mang laman yung bank account mga kababayan, kung may mga perang pumasok doon, alam naman siguro na galing yun sa pera ng taong bayan, di ibabalik. Ganun yun mga kababayan, ibabalik lahat. In the same time, yung mga naipundar katulad ng mga mamahaling sasakyan, ibabalik lahat yan sa taong bayan. So yun siguro mga kababayan ang tinutukoy dito ni Secretary Boying na dapat ipakita na talagang good faith yung pakikipagtulungan nila sa gobyerno para mabigyan naman sila ng maipasok sila sa Witness Protection Program or itong WPP. Anyway, tuloy pa natin. Pwede ba yung ganito? I respect your opinion, sir. But It that's is not how, my opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. Yes, sir. But I am operating. The arbiter Sir, is can I the speak, law. sir? May I speak, sir? Yes, you I'm are operating from the Senator Marcoleta, from the kindly allow vantage point of the reason behind the law, sir. What is the reason behind the law? So that we can get justice, and justice can only be attained if there is restitution. So that is the principle behind all of these things that we are talking about now. Mr. Secretary, restitution will come after. It cannot be. So it can come before or after, sir. It can come before. or You after. cite the law that it come before. Wala nga po sa batas Ang problema kasi mga kababayan dito, halimbawa, ini-apply natin sa Witness Protection Program, ito po mga Diskaya. Pagpalagay na, aprubahan. Naging protektado na. Pagpalagay natin ito mga Diskaya, paano kung mismong naaprubahan na yung kanilang request, yung kanilang apply sa Witness Protection Program at protektado na sila? Ngayon, ayaw nilang magbalik ng kanilang mga nakaw na yaman at biglang ayaw na po nila makipagtulungan. Ano mangyayari mga kababayan? Di ba pinagmukha lang tanga, di pagmumukhaing tanga lang ang ating gobyerno, especially yung mga tao na humihingi ng hustisya patungkol po dito sa pera mga kababayan o patungkol po dito sa pera na kinuha ng mga sakim na politician in the same time nitong mga katulad nitong mga Diskayang ito. So ngayon, kaya mahalaga na bago maaprubahan yung kanilang request na mabigyan ng o maipasok sa Witness Protection Program,
dapat ang mahalaga dito mga kababayan, ibalik muna nila yung mga di umano'y nakaw na yaman po nila. Para makita naman na concerned talaga sila at gusto talaga nila makipagtulungan at tumistigo laban po doon sa mga tao na kasabwat po nila. So yun po yung pinupunto dito ni Secretary Boying. So ngayon ituloy pa natin. Kasi ang gusto dito ni Senator Dante Marcoleta, ipasok muna sa Witness Protection Program, saka na ibalik yung nakaw na yaman. Paano nga kung ayaw nang magbalik? Di ba anong mangyayari doon? Anyway, tuloy pa natin. Huwag po ninyo babaguhin ang batas, Mr. Secretary. We are operating on a unique set of facts, and we are, all of these matters are being evaluated because the gravity of this financial crime cannot be underestimated. Tama! And the more assets that we're able to preserve at the outset, the better for our country, sir. Mr. Secretary, I'm very sorry for such a reasoning like that. Alam mo, nakikinig I'm very sorry, sir. bansa. Also, sir, I'm very sorry too if you do not agree with me. But I respect your opinion, sir, and we will carry out our job as we deem fit, as we see. Mr. Chair, I said that the I country am not needs. expressing Tama. an opinion here. I am articulating the provision of law. You do not change the provision of law, Mr. Secretary. You may be disbarred from doing this. Then, it's your opinion, sir. It's your option, sir. Tama! Sinabi ko na nga hindi ko opinion dito. I am Then it's your option, articulating the sir. It provision of is law. what you wish to happen. That you may Tandaan nyo mga kababayan, nung uminit itong usapang ito, marami po ang nagbigay ng komento po dito. Isa na po mga kababayan, itong binabasa ko sa inyo, na si Dinmel Santa Maria, na kung saan sinasabi dito, tama daw si Secretary Boying Rimulya mga kababayan, kasi nga, ayon daw po dito, sa ilalim ng batas na Republic Act number 6981, talagang, or itong Witness Protection Law, return muna ang mga nakaw na yaman o pera na nakuha, unjustifiable, and unconscionable. Yan po yung nakalagay dito mga kababayan. So ngayon, since sinasabi ito nung mga batikang abogado mga kababayan, tama, itong sinasabi ni Secretary Boying dito. Ano po ngayon, ituloy pa natin. proceed Ikaw ang with what you nagbibigay wish. ng opinion, nilalagay mo yung restitution to test the goodwill of a possible applicant. It Yes. is not in the law. At abogado din si Secretary Boying dito. Abogado din siya mga kababayan. Labanan nga po ito ng mga abogado eh. Ang problema kasi makikita nyo naman yung abogado ng mga diskaya dito. Eto, labanan ng abogado ng gobyerno at ng mamamayan. Ano po, abogado ng gobyerno at mamamayan ha. Ang kalaban itong abogado ng gobyerno at mamamayan. O ipagpalagay na lang natin. Etong laban na ito, abogado ng mamamayan at abogado ng mga diskaya. So, yan yung nakikita nyo ngayon. Unless you are able to point out the provision of law that it come before. Hindi ganun eh. Sabi mo na nga, and we admitted, impliedly instituted ang civil liability, but this will come eventually after the court has pronounced kung magkano ibabalik niya kung meron man. Not before. Kita nyo, kalbado lang si Secretary Boying, pakiti-ngiti lang. Habang galit na mga kababayan si Senator Dante Marcoleta. Alam niyo, sa totoo lang, yan nga yung sinasabi ni Libayan, na kapag ka tumataas yung emosyon, bumababa yung mga kababayan eh. Kayo na yung bahalang magtuloy. Diba? Eto si Secretary Boying, kahit nagagalit na yung kadibate niya dito, kita nyo, chill-chill lang. Thank you, Mr. Chair. Are you done, Senator Marcoleta? Nakangiti pa. So next in line is Senator Padilla. Please limit your question kay Secretary Remulla. Apo, gusto ko lamang pong sabihin kay Secretary, pangalagaan na lang po si Engineer Henry Alcantara. Yun lang po. Opo, salamat. Thank you. Senator De La Rosa. Grabe, yun lang ang sinabi ni Robin Padilla. Yun na yun. Thank you, Mr. Chair. Point of clarification lang ito sa akin, Mr. Chair, dahil ito mga diskayas, parang mukhang nagbigay na ito ng affidavit in the previous hearings. Gusto natin na may resulta kaagad ito investigation natin. Baka pwedeng isama na rin yung affidavit nila, sir, na evaluate ng DOJ para isang bagsakan na lang yung pagpile ng kaso. Dahil marami sila binanggit na pangalan ng mga congressman. As a matter of fact, undergoing evaluation. Yung mga senador na hindi updated o di pahiya kayo ngayon, akala kasi nila hindi tinitingnan, hindi pinapansin ng DOJ mga kababayan, etong request ng mag-asawang diskaya na mapapasok sa Witness Protection Program or etong WPP. Hindi nila alam, tinitingnan na po yan. Sinusuri na po yan, mga kababayan, ng DOJ. Anyway, tuloy pa natin. Kita nyo, halataan ninyo na hindi updated si Bato de la Rosa. Mr. Chair. DOJ. DOJ on So we met with them already.
And we will meet again with them tomorrow. Diba? Kasi nawala nga yung kahapon, sir. No? We lost the time yesterday. We were supposed to meet yesterday. Hindi lang po natuloy. Yes, sir. Mr. Chair, just para mas maganda kung isang bagsakan na makuha na sana lahat yan, mapaila na kagad. Opo. Mas maganda. Thank you lang, Mr. Chair. Thank you, Senator Rapi. Yeah, Mr. Chair, Yan. to Secretary Mulya, wala nga talaga sa batas yung bang magsoli muna ng pera para ikaw ay mapasok sa WPP. Pero kung pagbabasehan natin yung kagusto ng taong bayan, ang galit ng taong bayan, na gusto nilang magpakita in goodwill yung accused bago siya mapunta sa WPP. Siguro mas maganda kung sundin natin yung kagusto ng taong bayan, right? Opo. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, Yes, there's also, I would like to manifest that, hindi ko alam kung nakikinig ho tayong lahat, yung sigaw Eto, pakinggan nyo. Ito, labanan to ng mga grandstanding. Tandaan nyo yan, mga kababayan, ha? Kailangan merong mag-grandstanding dito sa isyong ito. Hindi pwedeng wala. ng taong bayan na libo-libo sa People Power Monument sa Luneta. Hindi lang po pagnanakaw, they were also shot. Guys, pagmasdan nyo tong si attorney na nasa likod. Ewan ko kung abogado to, pero sinasabi nung iba, attorney daw po ito. Anyway, ituloy natin. Pagmasdan nyo to, ito nasa likod. Outing, ibalik yung pera nila. And I believe the Secretary of Justice heard that. And I believe Malacanang heard that. Kaya nga po, dito po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chair. Hindi, mga kababayan, Hindi kasi dapat ganon. Hindi, para sa akin sa sitwasyong ito, pwede nating sabihin yan. Pero kaya nga meron tayong sinasabi, mga kababayan, na no one is above the law. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Walang kahit na sino ang nakatataas sa batas. Tandaan po natin yan, mga kababayan. Medyo dun lang naman sumabit si Senator Erwin Tulfo. Pero agree ako sa sinabi niya. Tandaan niyo, mga kababayan, may sabit yung binitawan niyang salita, pero agree tayo dun sa sinasabi niya. Unang-una, kung pakikinggan lang sana ni Senator Dante Marcoleta ang sinasabi ng mamamayang Pilipino, tama na nga naman. Na bago bigyan o ipasok sa Witness Protection Program ito mag-asawang Diskaya, ipakita muna nila na karapat-dapat sila para pagkalooban nun. Hindi pwede na pagka nag-request sila, papakita lang sila ng konting malasakit, approve na. Hindi po pwedeng ganon. Ipakita nila na karapat-dapat po sila. Mali nga lang yung pagkakasabi ni Senator Erwin Tulfo na nangingibabaw ang taong bayan kaysa po sa batas. Anong silbi nung sinasabi na no one is above the law? Kung pakikinggan natin yung sinasabi ni Senator Erwin Tulfo, doon lang medyo mali etong si Senator Erwin Tulfo. Anyway, tuloy pa natin. Second round, Senator Pangilinan. Just to lower the decibels and the stress, the stress that comes with high emotions. Si Ginoong Secretary Remulla, si Ginoong Hernandez halimbawa, sinurrender na sa ICI yung ilang vehicles at sinasabi niya willing pa siyang mag-surrender ng Lamborghini. I mean, that's his voluntary act. If Engineer Alcantara will do the same voluntarily as a sign of goodwill, there is no law that prevents him from doing that. So therefore, we this restitution issue, while it is the law, does not prevent the government from being broader. Alam niyo, sa totoo lang, kung ako lang yung naandito sa investigasyon na ito, kung ako lang yung senator, una ko tatanungin dyan, sino yung gumawa ng statement ng mga Diskaya? Bakit isinama nila yung mga kongresista na kapapanalo lang? At wala pa namang kaalam-alam doon po sa issue ng maanumalyang flood control. Kasi kapapanalo lang nila Diba, kapapanalo lang nila nung Mayo. Tapos magugulat kayo kasangkot na doon sa maanumalyang flood control, mga kababayan, na naganap nung panahon pa ni Digong. Diba? So ngayon, ituloy natin. Mas malawak ang kanyang pag-implementa ng mga programa at mga batas, lalo na pag voluntary ang pagbigay ng mga malalaking, yung mga mamahaling sasakyan, voluntaring ilabas itong isurrender ang mga pondo, etc. Hindi po ba? Opo. Sa karanasan ko kasi, pag inintay po natin yung court judgment na maging final para isurrender po ang lahat, baka puti na mga mata natin, wala pa hong nangyayari. Tama, Kaya tama. habang maaga po, we try to get as much
para ho maibalik na po sa taong bayan yung dapat hong ibalik. In fact, yung pagbabalik is a sign of cooperation, which the courts will eventually consider when it sentences or if it provides the exemption and the immunity. Hindi po ba? Opo. So that should guide itong ating mga testigong nais mag-apply sa Witness Protection Program. Kapag kayo ay nagko-cooperate, ito ay magiging senyales sa ating korte na maaring... Sabi dito, pwede naman talaga mabendang law. Kung people power walang magagawa ang law. Pwede naman, kaso ang problema nga kasi, ito nga yung sinasabi ko kanina eh. Kung may mananagot dito at makikita ng taong bayan na mapapapanagot itong mga nasasangkot mga kababayan, especially yung mga politician, kahit papaano may ibsan yung galit ng taong bayan. Pero kapag wala pong nanagot dito, asahan nyo na, baka taong bayan po ang maningil sa kanila. Yan po yung nakikita ko dyan. Ito ay personal opinion natin na possible na maging totoo in the future kapag wala pong nanagot dyan. Maniwala po kayo, hindi po tayo nagbibiro mga kababayan, yan po ay napapansin natin sa mamamayang Pilipino. Medyo lumalamig-lamig lang ang sitwasyon ngayon kasi nga, nakikita nila na unti-unti nang lumalabas yung mga kasabwat dito at yung mga politiko na sangkot. Pero kung wala pong mananagot dyan ng politiko, asahan nyo na baka taong bayan na maningil sa mga yan. Anyway, mga kababayan, kung titingnan nyo, maliwanag naman dito na nagkaroon ng konting pagtatalo itong si Senator Dante Marcoleta at ito pong si Secretary Boying Rimulya dahil nga ang pinagtatalunan nila dito ay yung pagbabalik ng nakaw na yaman mga kababayan bago daw maging umapapasok sa Witness Protection Program. So ngayon, ayon kay Senator Dante Marcoleta, dapat daw ipasok muna, aprobahan muna yung request bago ibalik yung nakaw na yaman. Pero ayon po kay Secretary Boying Rimulya, dapat ibalik muna para makita ng taong bayan na talagang nagsisisi na at karapat dapat na mabigyan o maipasok sa Witness Protection Program. Umabigyan ng proteksyon ng gobyerno. Ano po? So anyway, mga kababayan, kayo po, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano pong opinion nyo. Hingil po sa balitang yan.